Mga balita sa boxing. Ayon sa tauhan ni MP Promotions President Sean Gibbons na si Silver Voice na hindi daw tatagal ng 6 na rounds si John Riel Casimero kay Marlon Tapales kapag naglaban sila. Sa panayam nga sa Paukas Sports ay nasabi nga ng miyembro ng Treasure Boxing Promotions na si Mark Darial News Alesna na posibleng ituloy pa rin ang negosasyon ng boss niyang si Masayuki Ito ang bakbakan ni Casimero at Tapales. Matagal pa naman daw ang buwan ng Mayo na target na petsa sa muling pagbabalik sa ibabaw ng lona ni Tapales. Kaya marami pa ang pwedeng mangyari. Ayon naman kay Silver Voice na dahil nakausap na nga ng promoter ni Casimero na si Masayuki Ito, ang manager ni Tapales na si Sunman Promotions boss JC Manangkil, ay kinakailangan na lang daw nitong kausapin pa kung seryoso talaga itong mapaganap ang bakbakan ni Casimero at Tapales ay itong si international matchmaker Sean Gibbons. Kaya kung seryoso daw talaga si Masayuki Ito ay tawagan niya si Sean Gibbons at magpadala daw ito ng written contract at hindi puro salitaan lang. Ayon pa kay Silver Voice na kung hindi lang daw sana binastos ni brother coach ni John Riel na si Jason aka Kuya Lod sa Kalam si Sean Gibbons, natuloy na daw sana ang malaking laban na WBO title eliminator fight ni John Riel Cuadro Alas Casimero at sa hawak ni Gibbons na si WBO number 3 contender Australian fighter TJ Doheny. Ipapalaban nga daw sana ni Gibbons si TJ Doheny kay Casimero dahil tiwala ito na madali lang talunin ng kanyang bata si Casimero sa pamamagitan ng 12 rounds decision na panalo. Ito naman ang masasabi ng mga Pinoy boxing fans. Kapag maibalik daw ni Casimero ang kanyang magandang kondisyon at diskarte ay hanggang 2 at 3 rounds lang daw si Tapales sa kanya. Sabi naman nitong isa pang commenter, talaga naman ang mga Pinoy, kapwa kababayan pinagsasabong. Kayo mga Lods, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment na at pag-usapan natin yan. Samantala, mukhang itutuloy nga ang negosasyon sa bakbakan ni Casimero at Tapales. Dahil nag-post si Casimero sa kanyang social media account na Cuadro Alas It's My Boy na may caption na saan kayo tatalpak, sa color red o color yellow, habang nasa larawan sina Tapales na kulay red ang damit at yellow naman kay Casimero. Samantala ayon naman sa mga boxing fans na bakit daw hinihintay ng kampo ni Tapales na magpadala ng written contract ang kampo ni Casimero, sila naman daw ang naghamon kay Casimero. Kaya dapat daw silang magpadala ng kontrata. Total ipinakita naman ni Masayuki Ito na gustong gusto niyang paganapin ang laban. Nakipag-usap na nga siya sa kampo ni Tapales sa Cebu doon sa bakbakan ni Christian Araneta at Arvin Magramo na Kumbati 16. At ang wala nga lang doon sa pag-uusap ay si MP President Sean Gibbons. Samantala sa comment naman ng post ni Marlon Tapales sa kanyang Facebook account kung saan may nag-comment na labanan mo si Casimero Idol, na nireplyan naman ni Tapales na walang problema 100%. Natingin natin na ang ibig sabihin ay 100% nalalabanan niya si Casimero at wala daw problema ito. Pero ang kaso nga, bali-balitang 28 million pesos daw ang hinihingi ng kampo ni Tapales para lumaban. Kasi kagagaling daw niya sa isang sikat na bakbakan kay Naoya Inoue kung saan natalo siya via 10th round knockout. Samantala, kasado na ang matagal nang inaabangan na bakbakan, undisputed light heavyweight championship fight nina Unified WBC, IBF and WBO champion Artur Beterbiev at ni WBA champion Dimitri Bivol. Magaganap ito sa Saudi Arabia sa June 1. Itong si Beterbiev may perfect knockout record na 20 wins with 20 knockout at walang talo. Huling laban niya nito lang January 13 kung saan panalo siya via 7th round technical knockout kontra Callum Smith. Ito naman si Dimitri Bivol, wala din talo. May record na 22 wins with 11 knockout at 0 loss. Huling laban niya nung December 23 ng nakaraang taon lang. Panalo siya via dominating 12 round unanimous decision kontra Lyndon Arturo. Nakilala si Dimitri Bivol nang talunin niyang global superstar Mexican fighter Saul Canelo Alvarez via 12 round unanimous decision. Magandang bakbakan, magkaibang estilo pero epektibo. Tinatalo nila lahat ng nakakalaban nila. Sino sa tingin nyo ang madudungisan ng kanyang record? Ito naman courtesy ng Viva Promotions. Ating kababayan former WBO champion Melvin Jerusalem
lalabanan si Japanese WBC minimum weight champion Yudai Shigeoka. Lalaban din ang isa pa nating kababayan dito sa parehong boxing event na si RR Andales kontra Japanese IBF minimum weight champion Ginjiro Shigeoka. Double World Championship fight para sa ating dalawang kababayan sa March 31 sa International Hall, Nagoya, Japan. Ipapalabas live sa Abema TV at DAZN. Tsansa na ito para magkaroon ulit tayo ng World Champion dahil wala tayo sa ngayon. Ang nag-iisa nating World Champion na si Marlon Tapales ay binaklasan ng corona ni Japanese Monster na Oya Inoue. Mga hapon din ang kalaban ni na Jerusalem at Andales, sana makabawi tayo sa kanila. Samantala, nagsalita naman ang miyembro ng Team Casimero na si Kuya Joseph tungkol sa laban ni Cuadro Alas at sinabing wala na daw makakapigil dito sa sunod na laban ni Casimero at sa kanyang next fight kontra na Oya the Monster Inoue. Sabi ko sa inyo from the beginning, di ba? Hindi papayagan ng mga grupo na yan na hayaan si Tata na hindi sila kumita ng pera. At wala na silang way para hintuin ang laban. Lahat kayo nakatingin. And this is like 5 years in the making. Lalagay pa ba sila ng kaso? Natanggalin pa nila yung sinturon? Wala na sinturon. Tinanggal na nila, napunta na sa isa, kay Martin. Gagawa pa ba sila ng babae na kaso? Bakla, pwede pa siguro, tomboy. Pero babae, ewan ko lang. Naman sabi ko, there is no way the whole Filipino boxing fans Casimero would wanna see another dramatic tragedy sa karir ni Tata na mangyari na hindi matuloy ang Casimero or Inoue Casimero, okay? There is no freaking way. Pagkakagulong mundo, kung sinasabi niyong traffic, kay Manny Pacquiao traffic, pag kay Casimero, banggaan. Ayun. Clash. Magka-class lahat dito. Yeah. Bobby G, shoutout pa din.